Hindi ako mahilig sa kwento ng multo. Kahit nung bata pa ako, never ako natakot sa mga white lady o mga aswang sa probinsya. Pero itong ikukwento ko sa inyo, simula nung gabi na yun, hindi na ako muling natulog nang hindi nakalakang pinto. Nangyari to last year, December. Umalis ang parents ko papuntang Nueva Ecija para asikasuhin yung lupa ng lola namin. Naiwan ako mag-isa sa bahay dahil may pasok pa at hindi ako makaliban. Normal naman ang lahat sa umpisa. Nag-Netflix lang ako, kumain, tapos nag-ayos na rin para matulog. Bandang 11:00, bigla kong naalala na hindi ko pa pala na-check kung nakalock ang back door sa may kusina. Paglapit ko sa pinto, bukas pa nga. Medyo bumukas na rin dahil sa hangin. Habang sinasara ko, napalingon ako saglit sa bintana ng pinto. Yung may maliit na siwang sa gitna. At doon ko siya nakita. May isang babae. Nakatayo lang sa labas. Itim na itim ang balat. Parang sinunog. Hindi ko alam kung nakasuot siya ng damit o yung buhok lang niya ang sobrang haba at sabog. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mga mata niya. Wala. Itim na butas lang. At yung ngiti niya, nakangiti siya, pero sobrang lapad ng bibig niya. Parang hindi na pang tao. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Pumikit lang ako ng matagal. Tapos, bigla kong sinarado ang pinto. Nagmadali akong umakyat ng kwarto. Nilak ko lahat, pati bintana. Doon lang ako huminga ng malalim. Sinubukan kong i-convince ang sarili ko na pagod lang ako, na baka guni-guni ko lang yun. Pero mga ilang minuto lang ang nakalipas, may narinig akong yapak. Dahan-dahan, papalapit sa pinto ng kwarto ko. Tapos biglang may kumatok. 3 katok. Walang salita. Wala ring sigaw. Pero alam kong may tao sa labas. Sumilip ako sa ilalim ng pinto. Boss, may anino. Nakatalikod ang ilaw sa hallway. Pero klarong-klaro na may nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Hindi na ako lumabas. Hindi ako natulog. Buong gabi akong gising, nakatalakbong sa kumot at paulit-ulit na nagdarasal. Kinabukasan, pagbalik ng parents ko, pinuntuhan ko agad yung back door. Sa doorknob, may itim na parang marka ng daliri. Pero mas kinilabutan ako sa nakita kong nakasulat sa dingding. Parang gamit ang sinunog na kahoy o uling. Nakalagay, "Sisilip ulit ako mamaya."